Yun, pahakot pa sa kami. Dalawa tayong client ngayong araw na to. At yung unang client namin, dalawang balik ang ginawa namin. At nagkamali pa ako na napuntahan. Ang unang napuntahan namin, kala ko kasi yung San Roque, papunta sa Pakaingin, sa Rafael. Mali pala, San Roque Baliwag pala kami. Pero syempre ito, bago muna kami magakot at maaga tong dalawa na ito sa bahay. Yun, pinaputrip muna natin. At saka syempre shoutout kay JC yan na nadaanan natin kanina. At syempre habang binabaybay natin yan, nadaanan na rin natin si Tito Pito. Kinawayan ako, di syempre kuntahan ng konti. At yun nga, wala daw silang konting pang ganito. Di sinama na natin, ito yung asawa ni Tito Pito. At si Tito Pito ay pinsambo na aking mami. At saka syempre ito yung lugar namin, dyan kami nakatira ang mga tatang mong araw at mga inang. At saka yan si Tito Pito. At isang biyahe na kami, ayan, papunta namin sa San Roque. San Rafael. Mali pala ang San Roque pala na dapat puntahan namin, San Roque Baliwag. Nantowa ako, sayang isang oras na biyahe namin doon. Tsaka syempre nakita rin namin dyan kanina si Bok. At saka ito, syempre ito yung pinasukan natin, iskinita rin ng konti, pero napakabait ng client ito. At saka ito syempre umagang umaga, nakita nyo para mga 9 AM lang yan, may tumatagay na. At yan, napatagay pa rin ako, napatagay na rin pala ako dyan. Sabi ko, makikiraan po. Yun, pinatagay tayo. Nagtanto ko, MP, umaga. Dyan. At ang ginawa natin dyan, nung pagbalik natin, binila natin ng konting pulutan para kahit pa paano may pakonsuelo. Kasi nga, nakaharang din kami ron sa daan nila. Etong binuhatan natin medyo mabibigat lang, pero marami-rami rin ang gamit. Pero suwabing-suwabe yung ano namin dyan. Suwabing-suwabe yung pagkuha namin ng gamit dyan, at suwabing-suwabe rin yung pagdadala namin ng gamit dun sa pinagbabaan nila. Tsaka to sa Tito Pito, medyo mahina-hina na rin sa buhatan pala, pero siguro baka kayanin. Ayan, binibigyan natin ng konting racket kahit pa paano, naisama natin ngayon. At basta itong client ito napaka-solid, hindi ko lang masyado na picture at saka na video kasi hindi tayo nagbibideo na nagpipicture ng mga client. At ito si ate, pinatagay na naman tayo bago tayo umalis. Naknando ko si ate, medyo sold na yata sila rito nung mga bandang paalis na kami, basta saglit lang, mga 9:30 yan. Tapos isang biyahe na namin to, papunta na kami ron sa paglilipatan nila ma'am. At isang mabilis lang to na biyahe. Nandiyan na kami, saglit na saglit lang yan, parang wala pang 3 kilometers yung paglilipatan namin. At ito, isang mabilis na pagbababa lang to ng gamit. Talagang suwabing-suwabe. Ako nina yung nagkamada niyan dahil nga kailangan kahit paano mapagkasya natin pa, kasi pag iba yung nagkamada, hindi mapagkasya yung salabat yung pagkakakamada nga. Pero importante kasi yan sa mga pahakot, lalo na yung ganyang hindi kalakihan at hindi rin kaliitan yung ating truck, pero kahit papano naman marami na ikakarga dyan. At sabi ko nga, mas marami na ikakarga kaysa sa electric, kasi nga 6 feet yan, yung rep na malaki, kaya nakatayo dyan. At yan nga, isang mabilisang baba at kargahan yan. At marami rin akong natutunan ngayong araw na ito. Dito ko nga na-i-apply yung mamaya yung kwento, kasi nga sa pangalawang hakot namin nagkaroon kami ng problema. Yung rep na bubuhati nila bumuwal de, syempre parang natakot niya kami kung hindi aandar o paano. Ang ginawa namin, sabi namin, sir, ganito na lang ang deal na, paano ko araw babayaran, dahil syempre kahit ako man yun bumaksak man, kailangan may pag-uusapan tayo tungkol sa bayaran. At ito, shoutout syempre kay paring Elmer na tropa natin, pinaka mabait na tropa natin dyan sa Baliwag. Syempre shoutout natin yan, at nakita natin, marami tayong nakikitang mga tropa dyan. At saka si Blue, yung vocalista ng Salakot, nakita rin natin siya kanina. At ito na nga, sabi ko, bumili ka ng konting pulutan para mabigay natin dun sa nagpatagay sa atin. At bumili na rin kami ng konting buko namin para kahit papano, syempre yung init ng panahon malabanan namin. At ito, pangalawang balik na namin doon dahil huling hakot na namin. At
saglit-saglitan lang din yan. At nakita na namin, sabi ko, tutuwa na ako, wala na sila ma'am. Yes, ayos, hindi na tayo makatagal. Pag iikot namin ng konti, lumilim lang pala sila, anak ng toko. At ayan sila ate. At pagdating ko dyan, pinatagay ako. Binigay ko na lang yung pulutan, tsala ko. Sabi ko sa kanila, sa mga kasama ko, pagka wala na sila ate, tayo, sa inyo na yung pulutan na yan. Pero yun yan, nandun pa sila at nagkakasarapan pa lang. At eto na nga, patatagayin na naman ako nyan. Isang malupit na solid yun. Solid yan. Ngayon lang ulit ako nakain ng MP. Pero masarap. Namiss ko ang MP. At brand ko yan. Solid yan. At saka ito na yung mga malalaking box na binuhat namin. Parang napansin ko, pag tatlo bumubuhat, parang lalo tumatagal eh. Mas maganda talaga sa buhatan yun yung dalawa lang sila. Pero minsan niya kailangan na alalay. Lalo na. Pero pag ayan pag tatlo kasi parang yung isang bumubuhat, parang props na lang eh. Kaya sabi ko, bumuhat na lang sila ng iba. Pag yung kaya naman ng dalawa, dalawa na lang ang bubuhat. At kita mo nga ito, napaka-solid yan. Ayun yung nakabaksak ng rep. Pero syempre, learning experience yun na ayaw na namin maulit. Kasi nga, katulad nun, ang next deal ko na lang sa mayari, sir, ako wala na kayong babayaran kasi nga ang rate nila sa atin parang mura lang din naman. 1.6 pa, tapos may 1.7 parang gano'n, 1.7 tapos may babayaran silang 3 tao. Ayan. Yung lahat ng tao na yan hindi binayaran, pati 1.6 natin. Sabi namin, sir, sige, ganito na lang, wala na kayong babayaran sa amin. Tapos check natin pag merong pag sira yan, basta wag nyo muna isasaksak ng 5 hours. Kasi nagtanong din kami sa mga kilala namin na nagre-repair o gumagawa ng aircon. Ganito lang ay gagawin nyo, hindi naman ikaw masisira yan kahit na tumuwad o kahit na nahiga. Basta wag nyo isasaksak agad ng 5 hours o kahit kinabukasan nyo na para sure. Kasi yung tining yung langis parang gano'n, may sinasabi yung bossing na gano'n. Yung langis para magtining ega. O di ganun ang binigay ko instruction sa client natin. Sir, ako 5 hours nyo ako wag isaksak. Tapos pag nagka-problema at hindi babalikan po namin. At ito na nga, pauwi na tayo. At yan na, nahakot na natin yan. Isang mabilis na naman babaan to. At yun nga, tuloy ko lang yung kwento natin doon sa bumaksak na rep na yon, na halos ang pinaka-highlight ng kwento nito talagang tungkol sa rep na yun. Kasi nga, learning experience na ngayon lang kami nabaksakan ng rep na ganun. Kasi dumulas daw kasi parang basa, may tubig daw yung gilid ng rep. At kanina pa ako parang ayun niya, kinukutuban o instinct ba yun o parang intuition mo yun na intuition. Parang ganun na dapat bibili ko sila ng gloves na merong rubber na para hindi dumudulas nga yung mga hinahawakan nila. Pero ganun nga ang nangyari. Hindi ko nabili dahil nga lalagpat sana namin. At yan, syempre nagbababa na kami. Pero yun nga, minsan may situation tayo na gano'n, mayroong nagbukudyok sa atin na gano'n, gawin na natin. At saka ito yung client natin, binigyan pa tayo ng ganitong chocolate pamerienda natin. At ito na kami sa pangalawang client namin. At ito kami na-influensyahan ako ng bad trip nito kasi itong yung client natin yan nakikipagtalo dun sa may security guard kasi nga dun sa gate pass. Ngayon pinapasok na kami dahil nga nakabara kami dyan. Parang nagdidiskusyon sila na nadamay ako, parang kinawayan ako ng parang pulubi ako na tinawag ganon. Uminit ang ulo ko, parang sinisigaw kami, tara kayo dito, ganyan. Ayun ang parang kaya sabi ko kanya, sir, pasensya na ako kayo. Nakita nyo naman, napakahaba ka ako nung ayan, kasi dalawa yung pinagkuhanan namin. May kinuha kaming box dyan, may kinuha kaming cabinet dyan na napakabigat na pag tiningnan mo sa picture, napakagaan lang, pero yan napakabigat ng cabinet na yan. At saka ito na nga, lalabas na kami ng Camellia, isang mahabang biyahe yan. At ito nga, ang natural lang naman sa mga guard na
na sitahin, syempre, sitahin yung mga ganyan sa gate pass dahil na-experience nga namin ng isang araw, wala pa rin gate pass yung isang client namin. Talaga naghintay kami ng 1 oras o halos 1 oras para makapasok. Talagang ginagawa lang naman kasi ng mga guard yung kanilang trabaho at naunawaan natin yon na minsan ayan naman hindi na nagkapagsunduan. At ito na kami sa pinag-aakutan namin at ito yung pinaka malayo lagi naming hakutin. Nakapaghakot na kami dyan, talagang sobrang layo niyan mula sa labas hanggang sa loob. Tapos medyo hindi pa ako na gandahan sa sinasabi nila sir kasi nga parang ang hihina daw ng mga taga-buhat namin. Sir, ako sa sobrang layo talaga ng buhatin na yan, talaga sino ba ako hindi manghihina dyan. At saka ito nga, nagalit sa atin yung dahil nga nakabagak yung tawag yung truck natin sa harap nila. Ang ginawa natin, bumili tayo sa kanila, pasensya na po ako dahil nga hindi naman namin gusto na dito bumarada, kaso nga wala talagang paparadahan dahil nga yung tawag doon, yung bahay nila sir ay napakadulo at saka yun yung rep na to humiga o tumuwad at may ginawa pa akong konti ron at ito na dadalhin na namin doon sa pagdadrop offan ng ating client at isang mabilis na babaan lang yan, napakabilis at saka medyo konting ano lang mangyari, lagi nasa amin nakasisi, dapat hintayin nyo kasi yung pinto, yung parang pinto nasagi, talaga naman sira na. Ginawa na lang din natin. Ayaw na natin maraming diskusyon. Yung pinto na yan kasi yung parang may pintura na nasagi lang pero sira na. Dapat inintay nyo ako ganito. Pero ayun nga, talaga minsan nakakapagod din makipag-usap sa ganyan. At lagi ko sinasabi, makisend po lahat. Pero ang nangyayari talaga hindi naman sinesend lahat. Maraming abubot yan. Yung mga abubot na hindi naman nakasend sa akin yan. Ang sined lang sa akin yung mga malalaki. Pero yung mga abubot, kaya ang sabi nga namin talagang mahirap kausap ang kapwa Tagalog. Kasi hindi kayo magkaintindihan. Kumbaga 1+1, ang sagot 3. 1+1, ang sagot 0. Kaya ewan natin. Pero yun syempre, yung hindi kami nagre-reasoning kung ano man yung nangyari ron sa rep, talagang responsibility ko bilang ako yung kumukontrata sa ganyan. At siguro pag mapapag-usapan na lang, pero sana nga wala na lang mangyari na at ito nag-stay kami dyan, nag-stay muna kami rito, sabi nga namin hintayin namin ng 1 hour tapos bago namin saksak, pero hindi nga namin naintay kasi nga nagtanong-tanong kami, sabi nung napagtanong namin kailangan 5 hours bago isaksak kung nagkaganon para yung naalog na prion o naalog na ganito na langis tumining na ulit. At saka syempre ito, kumain muna ulit kami, kinain muna natin sila dahil na hindi naman tayo sana naawa. Alam ko rin yung pakiramdam na gutom na sila at pagod na sila, kaya ang ginawa natin, sige kahit na medyo talagang palawal na talo, wala akong kinita ron, talagang totally wala akong kinita ron. Kumita tayo ron sa kabila pero halos napang abono lang din dahil sa gas. At saka ito nga, may nakita tayo na 4 sa motor, walang helmet, anak ng tokwa, saan to pupulutin, pagkatapos wala man lang sumisita, kaya talagang tsambahan lang ang minsan Kaya sa mga tropa natin dyan, huwag nyong gagayahin yan ingat-ingat tayo, minsan lang ang buhay, kaya ingat-ingat lagi, lalo na sa pagmumotor, sa pagdadrive. At yun, maraming salamat sa mga client natin dyan. Huwag po kayong magdadala at pag-usapan natin kung ano yung may tutulong namin sa inyo. Pahakot pasakay, maraming salamat sa nagko-comment at sa nagse-share, sa nagla-like na aming mga video. Maraming salamat po.